Hallelujah! Minsan pa natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Are you excited for the Word? Bago po muna yan, let's pray. Let's close our eyes. Heavenly Father God, we thank you, we honor you, we glorify your name. Maraming salamat for this opportunity na makarinig ng salita mo. Indeed, Lord God, nagpapalakas, nagpapatibay, Lord God, mas lalong lumalalim ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, dahil sa salita mo. At patuloy niyo po kaming baguhin, Lord God. Hindi ang mga pastor o kung sino mang taong nagpapabago ng buhay, kundi ang salita mo lamang at ang relasyon sa iyo. Kaya, Panginoon, basagin mo ang lahat ng dapat basagin sa amin, mga kayabangan, mga kasalanan at ano paman, Panginoon, para, Panginoon, Lord God, kami ay maging kagamit-gamit para sa iyo. Salamat po, Panginoon Lord God, sa opportunity, Lord God. Let your anointing flow, Lord God. Lord, kinikilala ko na mas higit ka, Panginoon Lord God, kesa sa kung sino man, Panginoon Lord God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po yung nasa series ng breakthrough. Okay? At ang ganda po ng topic last week ni Tatay, breakthrough from limitations. Ngayon po, ang ating topic is all about breakthrough from brokenness. Okay? So, ang ganda po ng mga narratives natin ngayon, galing sa mga great characters sa Bible. Pero bago ko muna umpisahan yung ating preaching, gusto ko po magtanong, nakakita ka na ba ng isang bagay na naging pagkasira, pero pagkatapos ng pagkasira, naging beautiful disaster? Okay? Sino dito, alam ko yung mga millennials, alam ko yung mga Gen Z, hindi na ito naabutan. Pero yung ibang kananayan natin dito, katatayan natin, naabutan yung Mount Pinatubo, the Diaz eruptions. That was on June 15, 1991. Hindi ko makakalimutan yun kasi nasa sinapupunan ako ng nanay ko noon. Malapit na ako ilabas noon. Okay? So alam nyo na edad ko, huwag nyo na tatanungin kung ano edad ko. Okay? Ang lawak ng sakop, kasi yung buong Pampanga talagang ano yan, di ba? Na lubog sa ashes. Pero who would have thought that kind of disaster nagkaroon ng napakagandang lugar, lalo na dun sa Zambales na tinaguri ang beautiful disaster. Okay. Maraming ayaw nito. Maraming ayaw niyan, to be honest, brokenness. Pero sabi sa Biblia, parte yan ng ating buhay. Okay? Allow me to introduce to you isa sa pinakamagandang kultura, isa sa pinakamagandang bagay sa Japan ay ang tinatawag nilang kitsuge. Okay? Kitsuge, it's all about a golden joinery. Okay? Kung saan, yung mga pottery na kapag nabasag, okay, yung iba, tinatapon, pero ang kultura ng Japanese ay hindi nila tinatapon. Ang ginagawa nila, kinukuha nila piece by piece, gino-join hanggang sa maging magandang vessel ulit. Okay? So, itong kitsuge, itinuturo nito ang pagkasira at ang pagkukumpuni ay bahagi ng kasaysayan. Okay? Tama nga naman. Diba? Yung pagkasira mo, bahagi mo yan eh. At kahit hindi mo na yan mababago sa'yo. Pero may kagandahan dyan sa pagkasira. Okay? Hindi isang bagay na dapat itago, ikahiya, pero ito yung bagay na dapat nating pag napagtagumpayan ay isang pagpapala. Amen. Sabi dito sa halip na ibalik ang isang bagay na orihinal nitong estado, lumikha ito ng bagong makabuluhan at kadalasan mas mahalaga. Okay? From being imperfections, clean up, di ba? Para maging ng mga luma nandoon pa rin, pero bago na ang purpose mo. Amen? So allow me to topic about breakthrough from brokenness. Okay? Our main text is taken from Psalms 34, the famous David. Psalms 34:18, ang sabi niya dito, the Lord is near to those who have broken heart and saves us have a contrite spirit. Okay? Hatiin natin yan. Sabi dito, the Lord is near to the broken-hearted. It suggests na ang Lord talaga, kapag broken ka, hindi ka niya iiwan. Period. Okay?
ang lahat ng mga mahal niya, pag sa journey ng pagkawasak, nasa journey ng pagkasira, kahit kailan, hindi ka mag-isa. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Amen. And sabi dito, He saves a contrite spirit. Ang sabi dito, the term contrite refers to the deep sense of remorse and humility before God. Amen? At sabi pa dito, itong contrite spirit ay meron siyang teaching about Jesus Christ sa kung saan sabi dito 'di ba sa Matthew, God bless the contrite, yung beatitude. Blessed are those who are contrite in spirit. Okay? And then sabi dito, indicating that the kingdom of heaven belongs to those who are spiritually humble. The saving action of God towards the contrite is a type of Christ's redemptive work where He offers salvation to those who have repentance and faith to Him. Sa madaling sabi, kaya ang grace works well with humility and repentance. Kasi the opposite, sabi ni Pastor Peter Tanchi, the opposite of brokenness is proud. Meaning, hindi mo ma-acknowledge ang kabutihan ng Panginoon if there is no brokenness, if there is no humility and repentance. The grace of the Lord will serve talagang to the fullest kapag down ka. Kasi tulad ng isang pottery, ang isang pottery, napakasarap ihulmahin ulit kapag basag na basag ka na. Kaya there is breakthrough sa brokenness. Palakpakan naman natin si Lord. Amen? Sabi dito, brokenness. In Hebrew word, brokenness is what we call shabar. Ibig sabihin, to break, shatter, and crush. Okay, grabe no? To break, to shatter, and crush. Sa Greek naman, sontribo, to crush completely, to humble. Okay? Okay po? Bakit kailangan yan? Kasi kapag babasahin mo kasi ang Biblia, lalong-lalo na kapag nasa Old Testament ka, you have to understand na ang Old Testament ay isinulat sa Hebrew at Aramaic. Okay, kaya kailangan natin bumalik. Tandaan nyo wrong interpretation of the Bible is wrong. Okay? Mali din ang application. Kaya you have to understand, go back to the roots. Kaya I'm using terminologies like Hebrew and Greek. Okay? Tips lang, okay? Tips lang para pag may magtanong sa inyo, wala to sa pero gusto ko lang sabihin, tips lang na kapag tinanong sa inyo, how many books in the Bible? Ilan? 66. Ilan yung New Testament, Old Testament? 39. Ilan yung 27? Ay, ilan yung New Testament? 27, sorry. Para hindi kayo malito, okay, bilang isang teacher, para hindi kayo malito, ilan ang spelling ng Old? 3. For the Old Testament, 3. Ang Testament, ilang letters? 9. So, 39 ang Old. Sa New naman, 3 times 9. Patay tayo dyan. Icebreaker lang, okay? So, alam nyo na. Yes, teacher. Okay, brokenness is universal. Ano lang yun, icebreaker lang. Brokenness is a universal. No one is exempted. Everyone ay dadaan dyan. Pag hindi ka dumaan dyan, baka ikaw si Superman o si Son Goku. Tignan mo nga dyan, baka mamaya sa Super Saiyan na yan. Okay? Walang exempted kasi even the Bible, sabi niya dito, part ng buhay ng tao at sa maturity ng tao ay dumadaan sa trials. Dumadaan sa brokenness. Amen? Kung ikaw ay dumadaan ngayon sa brokenness, mapalad ka. Huwag mong tignan ang brokenness as bilang isang sumpa or isang kamalasan. That is a blessing. Because after brokenness, there is breakthrough. Parang di yata kayo kumbinsido. After brokenness, there is breakthrough. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sabi dito, the framework, okay, for you to understand the framework of brokenness, magsisimula yan sa
empty feeling. By the way, this is scripture consistently presenting brokenness as part of our human experience. Number one, the feeling of emptiness. Amen? The feel, kulang ba ako? Kapalit-palit ba ako? Amen? Sabi dito, the feeling of emptiness, sin or limitation. Okay? Kung bakit may feeling ng ganon. Diba? Hindi ba ako sapat? Binigay ko naman ang lahat. Mga linya yan, diba? After the emotional feeling, there is the wrestling feeling, the battle. Okay, the suffering, di ba? Ayan na yun. At dahil may wrestling na, there is an emotional at spiritual anguish. When it comes to emotional, di ba, yung broken-hearted, grief, rejection, and disappointment. Okay? Nga naman, ibinigay mo ng lahat, hindi pa nasuklian, di ba? Madi-disappoint ka talaga. Broken-hearted ka talaga. Spiritual exhaustion, crush in spirit, di ba? Loss of hope, eternal defeat. Wala na eh. Lord, wala na. Wala nang baraha pa sa na ilalabas. Wala na, Lord. Di ba? Then, on Psalms 147:3, He heals. Ang kagandahan nito, when there is a brokenness, there is a God who heals. Wala nang if there is a brokenness, there is a God who heals. Kasi Psalms 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen? Binabind niya yung wounds. Sabi dito sa notes ko, the concept of God healing the brokenhearted is echoed in Isaiah 61, which reads, in Luke, kasi nga, ang Biblia po, for you to understand, meron niyang kahit yung Old Testament, ang layo-layo na sa New Testament, ano pa rin siya, yung principle pa rin sa Old Testament, ano pa rin sa New Testament. Kasi nga, si Jesus Christ is the fulfillment of the law. Kaya you have to understand na kailangan natin bumalik sa Old at bumalik sa New Testament para maintindihan natin ang gusto saan nang gagaling yung word. Amen? So sabi niya dito, yung fulfillment, identifying himself as the fulfillment of the prophecy, this connection highlights Jesus as the ultimate healer of broken hearts. Okay? Kaya tandaan mga kabataan, pag broken hearts ka, huwag kang lumapit sa beer. Sa beer, kung saan-saan. Sorry for the word. Huwag kang lumapit doon. Lumapit ka kay Jesus Christ. Huwag kang lumapit sa mga broken-hearted din ng mga kaibigan mo. Okay, lumapit ka kay Jesus Christ. Okay? Sabi dito, offering salvation and restorations. And the word binds up their wounds. Sa ancient times kasi, wounds was common practice to prevent infection and promotion. Why you need to go to the Lord if you are a broken-hearted? Just to prevent the infections of your heart. Kasi kapag hindi si Lord ang nag-handle ng puso mo, Satan came in and i-infect niya yan. Kaya, feeling mo sa sarili mo, ang layo ni Lord sa akin, hindi ko maabot si Lord sa akin, pero well, in fact, nandiyan lang naman si Lord sa'yo. Mali ka lang ng pinasukan, mali ka lang ng nilapitan after your brokenness. Amen? Binds up your wounds. Alam nyo, yung wounds natin can heal through medication, pero deep inside wounds, times yan, ang tagal niyan. Kaya nga, si Lord lang ang kayang makapag-bind niyan, makapag-heal niyan. Amen? Make sounds po, naiintindihan po yung Psalms 147. Amen? Breakthrough. Kanina pinag-usapan natin ng breakthrough, pag-usapan natin yung brokenness, pag-usapan natin yung breakthrough. Sa Hebrew concept ng breakthrough is Yahshua, ibig sabihin to save and deliver. Okay? And Rapha, ito yung Jehovah Rapha, to heal. Hindi lang heart problems ang hinihil ni Lord, ang inaayos ni Lord, even sicknesses. Because during the crucifixion, sabi ng Panginoon, Tetelestai, it is finished. And by the wounds and yung sugat at latay ng Panginoon, kapag diniklara mo ang pangalan niya, you will have hindi lang salvation,
healing din. Physical healing. Di ata kayo naniniwala Amen. So, there is Jehovah Rapha. Then, Jehovah Shalom, peace and wholeness. Okay? So, let's talk about the breakthrough, the stages of breakthrough. Una, recognition of brokenness. You acknowledge the wound, no denial, no suspension. Suppression pala, sorry. And then, after you acknowledge the wound, there is a divine intervention. By the way, God is inviting you, pag hindi mo pinapasok si Lord sa life mo, there will be no divine intervention. Remember the definition, yung grace, yung effectiveness, efficiency ng grace when there is humility and repentance. Okay? Kahit alam mong there is divine intervention, pero there is no desire, Lord, please work with me. Walang divine intervention. Gets? Kaya mananatili ka sa brokenness kasi there is no desire na paghingi ng tulong kay Lord. Patay tayo dyan, walang reaction. Amen? Amen? So there is after you acknowledge the pain, the wounds, there is divine intervention. That is the healing. God actively restores the heart, not self-healing. Bakit? Because God, actually, umpisa pa lang, binigyan ka na ng free will ng Panginoon And si Lord, hindi siya manipulative. Okay? Hindi siya niya kukontrolin. Kaya, kung hindi mo i-desire, okay, out of your free will, kagustuhan mo, kung hindi mo i-desire na mag-intervene si Lord sa'yo, hindi gagalaw ang Lord sa'yo. Amen? Kailangan ng desire. Kailangan, Lord. Kaya nga kasi kapag dan papunta yung humility at repentance kasi pag inacknowledge mo na si Lord, wala ka nang nagagawa kasi. Hopeless ka na Lord, wala na. Wala na ako. Ikaw na ang pag-asa ko. Kaya nga may kanta na, ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Amen? Make sense? Kaya magkakaroon ng breakthrough because of the divine intervention. Restoration in wholeness, emotional stability, renewed hope, and spiritual clarity. Okay, introduction pa lang po yan. Okay, papasok na tayo sa mga principles. We have 3 characters na napakaganda ng narratives pagdating sa brokenness. Let's talk about number 1, ang babae. Babae muna tayo. Number 1 is si Hannah. Si Hannah, okay, yung kwento ni Hannah ay labis na nalugmok dahil sa pagiging baog at emotional na sakit dahil sa inggit kay Peninas. Okay? To cut the long story short, okay, si Hannah hindi mabigay yung kanyang responsibilidad bilang isang asawa sa kanyang lalaking asawa. Samantala yung isa, si Peninas, meron ng na-serve niya yung pagiging babae niya. Okay? So, doon umikot yung story na, Lord, bakit ito may anak, ako wala? Okay? So, ang principle number 1 natin na makikita natin sa buhay ni Hannah is 1, brokenness is better when you release from your control and surrender it to the Lord. May brokenness si Hannah. Tama? Brokenness sa pagiging baog at hindi niya maibigay, di ba? Hindi niya maibigay yung kailangan ng asawa niya. At every time, sabi sa story, every time na nagkikita sila, pumupunta sila sa templo, merong inggit itong si Hannah na, Lord, sana ako din. Ang saya nila, February 14, gusto ko talaga mag-ano, Lord, sana siya ako din. Diba, February 14, sana ako din. Diba? Brokenness is better when you release it from your control and surrender it to the Lord. Si Hannah kasi, sige, ikukwento natin all throughout. Sabi dito sa 1 Samuel 1, 10, 11, and she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. By the way, yung anguish dito, iba ha.
matindi yung anguish dito. Okay? Alam mo yung gustong-gusto mo, Lord, pero hindi mo makuha kasi limitado ka. Hindi mo alam yung nangyayari sa'yo. That is the anguish. Bakit naman, Lord? Then, she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but you will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon him. After that request, Lord, bigyan mo ko ng anak, there is, Lord, may covenant ako. Na kapag binigyan mo ko ng lalaking anak, maglilingkod siya sa'yo. And there is no razor. Ang brokenness ay madalas nagsisimula kapag ang kontrol ng tao ay umabot sa limitasyon. Okay? Katulad ni Hana, si Hana ay baog, siya ay tinututya ni Penina at hindi niya makontrol ang kanyang sitwasyon o ayusin ang kanyang sakit. Okay? Philippians chapter 4, verse 6 to 7, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ. I really like, with transcends, surpasses all understanding, will guard your heart. Di ba sabi namin sa inyo yung nakaraan, yung knowledge ng tao when it comes sa Bible is limited kumpara sa knowledge ng Panginoon. And through the Holy Spirit, kung bakit binibigyan kanya ng na-understanding ka, bakit naiintindihan mo yung salita ng Panginoon? Because of the Holy Spirit. Okay, may mga bagay kasi na out of control ka na. Huwag mo nang ipilit na kontrolin kasi kapag kinokontrol mo, there is frictions. Si Hannah, the life of Hannah, when she surrendered everything, may blessings na dumating. Kasi yung understanding ni Hannah, limitado sa understanding ng Panginoon. Ang tinitignan kasi ni Lord kay Hannah is yung heart niya. Baka mamaya, ikaw dumadaan ka ngayon sa brokenness, kapit ka ng kapit, sige ka ng sige, hindi mo naiintindihan, na mas tinuturuan ka pala ng Panginoon na kailangan mo ng Lord, bahala ka na. Amen? Kahit kailan, hindi mo mauunawaan yung maaarok yung knowledge ng Panginoon kasi napakalawak niya. What you need to understand is to go to the Lord directly, humble yourself. When you are broken, God will give you strength and wisdom. Amen? At yun yung ginawa ni Hannah. He prayed to the Lord. Nirelease niya na. Lord, eto, pag binigyan mo ako, this is my covenant. Amen? Nakita ni Lord yun. Matthew 6:10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Minsan kasi, kaya tayo nasasaktan because we don't live under the will of the Lord. Nakikipagtag of war pa tayo. Amen? At doon nagkakaroon ng problema. Tag of war. Dito, sabi niya dito sa Matthew 6, let your kingdom come, your will be done. As a Christian, bilang isang followers ni Lord, sa mga Bible study ko dito, sa mga disciples ko dito, lagi kong tinuturo, we are following what is Christ's will is. Kaya nga, there is Christ likeness. Amen. Next, Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Kung ayaw mo madiskaril sa buhay, acknowledge the Lord. Sabi niya dito, trust in the Lord. Amen?
Don't lean on your own understanding. Bawat pagsubok, alam ng Diyos ang mas makakabuti sa atin. Kaya, release it to the Lord. Para hindi ka na mapagod, akala kasi natin na mas nalalaman natin, kasi buhay ko to eh. This is my life. Ako ang nakakaalam kung saan, anong sulok ng buhay ko. Wag ka, sabi sa Biblia, dyan sa puso ng tao, meron diyang isang empty room na hindi kayang isatisfy ng kayamanan, hindi kayang isatisfy ng katanyagan, di ba? Ano mang ginagawa mo, tanging ang Diyos lang. Di finish ka ngayon, dead end ka ngayon. Anong gagawin mo doon? Wala. Di ba? Ang tendency, brokenness. Amen? Mas alam ng Diyos ang katotohanan para sa buhay natin. Hello? Kaya nga laging sinasabi sa inyo ng pastor, kahit yung mga pastor we are under, yung word ng Panginoon, importante yan sa journey ng buhay natin. Amen? Kaya nga, yung Proverbs 3:5-6, trust in the Lord. Papaano ka magta-trust in the Lord kung hindi mo siya kilala ng gusto? Kasi hindi natin binabasa ang salita niya. Walang fully understanding kasi walang encounter. Kaya walang encounter, walang revelations din. Hello? May kausap pa po ba ako? Very good. Kaya, mga kapatid, sabi mo nga dyan sa katabi mo, yang asawa mo, yang anak mo, yang trabaho mo, sige lang, yang boss mo, yang magulang mo, at mga relatives mo na entitled, yang kapitbahay mo, yang ka-churchmate mo, release it to the Lord. I-release mo na, sabi nga ni Bishop, i-release mo na, baby. Amen. Release mo na kasi out of control ka na dyan eh. Tandaan mo yung anak mo, kahit anong control mo, di ba sabi nga namin, di ba, kapag ang isang bata, lalong pinipihit, lalong kumukulit, kasi out of control ka na ngayon eh. Wala ka na magagawa kasi iba ang buhay niya sa buhay mo, iba ang mindset sa mindset mo. Ang gawin mo, Lord, bahala ka na dyan. Ikaw na magsweto dyan sa anak ko. Ikaw nang bahala. Minsan nga, sa asawa ko, Lord, mas makulit pa ang asawa ko kaysa sa anak ko eh. Lord, ikaw nang bahala dyan. Amen? There's a beautiful story sa mga kakilala ko dito na isang tatay na talagang, allow me, gagamitin ko ito, okay? Kasi ang ganda ng story na to, na itong tatay na to, palalasing talaga eh. Palalasing. Yung asawa naman, imbes na magpakipag-war sa kanya, nililayhan na lang niya. Lord, tong asawa ko to, bahala ka na. Tong asawa ko to, bahala ka na. Diba? Araw-araw. Diba? Araw-araw. Diba? Ini-excite ko lang pero ganun yung kwento. Diba? Palalasing, umuwi na lasing, wala nang ano. Lord, bahala ka na. Pagod na ako. Bahala ka na, Lord. And eventually, ang galing ng Panginoon kasi nagkaroon ng encounter. Alam niyo kung ngayon, mas masipag pa yung asawang lalaki kaysa sa babae. Nakalos hindi na nga umuwi minsan. Pinapagalitan na ng asawa. Pero para kay Lord, hindi para sa alak. Amen? That's a beautiful, di ba? Beautiful, ano? Amen? So, release it to the Lord. Pag hindi mo na kaya, release it to the Lord. Tandaan mo, walang matigas na puso sa mainit ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Kaya, huwag mo na kasing hawakan. Okay, illustration. Sino dito nakapagdagat na? Lalo na yung dagat ay buhangin. Okay? Napansin nyo yung buhangin, kapag the more na iniipit mo, the more na ginaganyan mo, lumalabas. Kasi, yung frictions kasi, yun yung nag-aano sa kanya na lumabas. Pansinin niyo yung illustration na ganyan.
the more na kinakapit mo, the more na hinihigpitan mo, the more na kumakawala. Hayaan mo yung ang Panginoong gumawa, hayaan mo si Lord. Yung buhangin, nananatili sa palad mo. Amen? Bibilisan ko na lang po. Brokenness ay nagiging pagpapala kapag ang control ay sinuko, pinapalitan ng panalangin, ang pressure pinapalitan ng tiwala, ang pagkabalisa. Amen? So, release it to the Lord. Si Hannah, mula sa hawak ko, Lord, hanggang sa ipagkakatiwala ko, Lord, sa'yo. Luke 2:42 saying, Father, if it is your will, take this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Amen. Hindi kalooban ko, Lord. Kalooban mo. Pangalawa, we talk about Hannah. Ang pinaka-famous, let's talk about Job. Okay? Si Job ay nakaranas sa matanding pagkasira. Namatayan ng pamilya, iniwan ng asawa, nawala ng kahanap buhay. Lahat, di ba? Sorry for the time, gagamitin ko lang. Lahat ng kamalasan nangyari kay Job. Naranasan niya. Okay? So number 2 point is, brokenness is clearer when you recognize that God is not silent and working behind the scene. Tandaan mo, sa brokenness mo, hindi tahimik ang Diyos. Akala mo lang tahimik ang Diyos kasi sa ginagawa mong kalokohan. Kaya hindi mo siya makita, hindi mo siya maramdaman. Kasi feeling mo, Lord, sinner ako. Yes, sinner ka. Lahat tayo makasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, niligtas niya tayo. Kaya nga huwag kang magtiwala sa sarili mo kasi anytime, any soon, fragile ka eh. Kaya ang pagtitiwala mo, ang pananampalataya mo na kay Lord. Kasi si Lord hindi fragile. Amen? Hindi porkit dumadaan ka sa brokenness, tahimik na ang Panginoon. No, si Job, hindi porkit dumadaan si Job sa brokenness, tahimik ang Diyos. As a matter of fact, Job 23:8-9. Ito yung naramdaman ni Job ha. Sabi niya dito, look, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. When he works on the left hand, I cannot behold him. When he turns to the right hand, I cannot see him. Job felt abandonment. He could not see or hear the Lord. Hindi ko maramdaman, hindi ko marinig ang Diyos. Kasi, ito ang katotohanan niyan. Ang kasalanan kasi ang tumatabon sa'yo para hindi mo makita ang Diyos. Kaya nga si Jesus Christ to the rescue, when you receive Jesus Christ and put it in your heart, accept it, repentance, and talagang broken-hearted, si Lord, yung nagiging access mo para kay Lord. Si Jesus Christ, nagiging access mo para kay God. Amen? Kaya nga dapat mas mag-rely ka kay Lord. Hindi na nanahimik si Lord sa brokenness period mo. Well, in fact, sabi sa Job 1:8, akala ni Job, tahimik ang Diyos, ngunit ang di niya alam, ang Diyos ay involved sa lahat ng nangyayari sa'yo. Nangyayari sa buhay niya. Job 1:8, ang Diyos ay nagsalita, sige, sabi ni Satan, itong taong ito, si Job, subukan mo, bigyan mo to ng pagsubok, ikakahiya ka nito, ibebetray ka nito. Diba? Job 2:6, nagtakda ang Diyos ng limitasyon kay Satanas. Sige, basta huwag mo lang papatayin ha. Tignan mo, yung puso ng anak kong ito, dumaan sa pagsubok. Inalaw ng Panginoon, yes. Kasi meron siyang ginagawa, meron siyang pinupunto. Okay? Minsan, sa brokenness natin, minsan inaalaw ni Lord talaga yan. Pero minsan din naman, kung bakit tayo dumadaan sa brokenness because of our bad decisions. Kasi nga, hindi natin inuuna na tanungin muna si Lord. Pero regardless of that, kahit nandoon ka na sa brokenness,
si Lord nakaalalay pa rin sa'yo. Amen? Genesis 50:20, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about at this day to save many people. Hindi lahat na akala mo ang sama-sama, pero intended pala ni Lord yun sa'yo para maging blessing sa'yo afterwards. Okay? Walang aksidente sa Panginoon. May purpose ang Panginoon. Amen? Sige, taas natin yan. Hallelujah. Proverbs 16:9. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Kahit na yung ating mga desisyon, minsan talaga palyado, madalas palyado, lalong-lalo na kapag self-centered ang desisyon natin, all glory to myself, di ba? Ending yan, palyado talaga. Disaster talaga yan. Pero, kahit na ganun pa man, God will direct you. Si Lord laging may U-turn. Amen? May U-turn lagi si Lord. Lalo-lalo na kapag anak ka niya, hindi ka niya pababayaan. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Ang linaw-linaw sa Jeremiah 29:11. Mahal ka kasi ni Lord. Sobrang mahal ka niya. Kaya hindi ka niya pababayaan. Kaya hindi ka niya hahayaan malugmok sa brokenness. Amen? May isang kwento, isang bata na laging inuutusan ng nanay niya na mag-igib ka nga sa balon gamit yung broken jar. Ay, sorry, hindi pala. Sorry. Okay. Remember the film, di ba? Ang pelikula, bago buuin yan, napakagulo. Minsan, magulo yung character development. Minsan, magulo yung storyline. Minsan, magulo talaga sa umpisa. Pero, dyan sa paggawa ng pelikula, there is someone, which is the director, na nagko-combine ng lahat ng yan to become a beautiful film. And that is your life. Your life is like a film. Ang gulo-gulo minsan, hindi mo maintindihan yung character development, minsan bipolar ka pa, okay? Minsan, ang gulo ng utak mo, ang gulo ng isip natin, minsan gusto mo ng kulay pula, mamaya-maya gusto mo maging kulay itim, minsan gusto mo maging malamig, minsan mainit, ang gulo mo, ang gulo natin. Pero magpaganon pa man, merong director ng buhay natin na nag-aayos ng buhay natin. At soon enough will become a beautiful film. And that's you, that's me, that's every one of us. Amen? Nang brokenness ay nagiging mas malinaw kapag napagtanto mo na ang Diyos ay naroon kahit hindi ka nakikita. Gumagawa ang Diyos kahit tahimik. Okay? May layunin ang Diyos kahit magulo at parang wala ng pag-asa yung buhay mo. Job 23:10, but He knows the way that I take. When He has tested me, I shall come forth as gold. Kung kanina si Hannah, mula sa control niya, Lord, kayong bahala. Si Job, mula sa hindi ako nakikita ng Diyos, He knows me. Mula sa hindi ka nakikita ng Diyos, kilala ako ng Lord eh. Alam ko, hindi niya ako pababayaan. Amen? Kahit na feeling ko, hindi ko siya nakikita, hindi ko siya naririnig, pero kilala ako ni Lord kasi anak niya ako eh. When you have that kind of confidence because of your intimacy to the Lord, na kahit anong mangyari sa ekonomiya ng mundo, maging 500 man ang diesel, okay, alam mo, anak ako ni Lord eh. Amen? Anak ako ng Diyos. Okay? Amen? Last, Job 42:10, the Lord restored. And eventually, lahat na nangyari kay Job, ni-restore ni Lord 100 folds. 20 times. Times better. Amen? Kaya, yung brokenness na meron ka, season mo lang yan.
Season lang yan. Hindi yan forever and that is not your identity. Season mo lang yan. And eventually, matatapos din ang isang season. Ang Korean drama nga kahit ilang season pa yan One Piece nga hanggang ngayon, wala pang katapusan. Korean drama, kahit ilang season pa yan. Season lang yan, matatapos din yan. Amen? Number 3, let's talk about Paul. And dito ako magdudwell ng histo. Si Paul, di ba? Ang galing-galing ni Paul. Okay? From Saul, na naging isang tormentor, talagang ng mga Kristiyano, hanggang sa naging Kristiyano na siya, at to the point na nag-ministry na siya, ang daming nangyari kay Paul. So, yun ang kwento niya, yun ang narrative niya. So, point number 3, brokenness is purposeful when God redefines you for His purpose. Palitan natin yung purpose for His glory. Amen? Nire-redefine ni Lord. Bakit may brokenness? Nire-redefine ka niya. Nire-refine ka niya. Hinahasa ka niya. Amen? Kaya sa ministry, ano ba ito? Ako na lang lagi. Ganito, ganyan, ako na lang lagi. Bakit? Wala na bang iba? Ganyan. Tapos, pag humaharap sa mga problema, ako na lang lagi. Ganyan na. Tandaan mo, may refining si Lord. Kung bakit ka dumadaan doon? Kasi, may purpose si Lord para sa buhay mo. Kasi, para maging testimony ka sa mga taong nag-a-undergo din ng situations mo. Amen? 2 Corinthians 12:7-10, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Naglilingkod ka, Lord. Ang daming thorn in the flesh. Ang daming tinik. Si sister, si brother, tinik. Nanggigigil ako dyan, tinik yan Diba? God bless you, brother. God bless you, sister. Yung asawa ko, tinik din niya sa paglilingkod ko sa Panginoon. Ang dami kong tinik. Yan. Si Paul, ang daming tinik. Diba? Tandaan mo, ang tinik, kapag natinik ka ng isda, saging lang yan. Tama ba? Tama sabi mo dito, yun ang sinasabi ni Paul, Lord, ang dami kong thorn of the flesh, pero sabi ni Lord, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weaknesses. Definition ng breakthrough, di ba? Sin and limitation. Nakita ni Paul yung limitation siya Nakita ni Paul yung weaknesses niya. Dig tayo sa context. Sabi dito, ang sulat na ito ay sinulat ni Paul, the apostle, sa church ng Corinth. May mga false apostles na nanggayabang sa kanilang spiritual experience. Kaya napilitan si Paul na ipakita ang tunay na sukatan ng pagiging lingkod ng Diyos. In summary, sa 2 Corinthians chapter 12, sabi ni Paul, sabi dito, hindi sukatan ang spiritual maturity, ang experience, kundi humility. Okay? Sabi pa dito, ang kahinaan mo ay hindi hadlang, ito ay lugar kung saan gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Always remember that. Ang tunay na leader, kasi usapin nito ng about leadership Ang tunay na leader ay may integrity, hindi self-serving. Ang daming thorn in the flesh, di ba? Ang tunay na ministry ay hindi malasakit, ay may malasakit sa spiritual condition ng iba, hindi lang sa performance. Okay. Paul is battling. Ang daming battle ni Paul. Kaya, broke talaga siya Mula sa pag-uusig, spiritual opposition concerning the church, kaya pag naging pastor ka, ang hirap talaga Diba? Kailangan mo maging neutral Emotional burden and physical illness at marami pang iba. Bakit spiritual? Bakit physical illness? Kasi si Paul dito, mayroong problema. Pag inaral niyo yung turn of the flesh dito, hindi siya directly sinasabi kung ano yung battle ni Paul. Pero, many scholars and many commentaries says na isa sa mga battles niya, totoo naman, kapag naglilingkod ka, may mga bagay, may mga physical limitations ka kasi. Si Paul, merong physical limitation, yung poor eyesight.
di ba? Poor eyesight, tapos may or chronic illnesses. Kaya, kung ikaw bilang isang pastor, kahit sa, alam mo, binabasa ko to, binasag ako ng Panginoon eh. Ikaw bilang isang naglilingkod, ingatan mo din ang sarili at katawan mo. Kasi isa yan sa mga pwedeng weaknesses and limitations mo bilang isang naglilingkod sa Panginoon. At isa yan pwedeng maging brokenness, part of brokenness mo. Okay? Dito, lahat ng mga ito, human limitations and human weaknesses. Okay? Kaya, torn in the flesh. Pero, ang kagandahan nito, sabi niya, Lord, tanggalin mo itong, nakapag-pray na ba kayong ganito? Lord, tanggalin niyo po ito. Si pastor na lagi nagpaparinig sa pulpito, Lord, tanggalin niyo po. Kahit anong pray mo, hindi tinatanggal ni Lord. Si Paul, Lord, tanggalin niyo po yung thorn of the flesh ko. Lord, tanggalin niyo po yung weaknesses and limitations ko. Tanggalin niyo po. Sabi ni Lord, anong sinabi ni Lord? Anak, my grace is sufficient in your weaknesses. Hindi inalis ni Lord. Ni-redefine niya. Kasi wag ka nang tumingin dyan. Tingin ka lang sa akin para hindi ka na masaktan. Babaguhin ko din yan. Babaguhin ko din yung mga taong yan. Babaguhin ko din yung asawa mo. Tingin ka lang sa akin at magpatuloy ka lang sa paglilingkod. Tandaan mo, ikaw ang nagbe-benefits ng paglilingkod. Hindi yung taong yan. Mahal ni Lord yan, kaya hindi niya pababayaan yan. Mahal ka din ni Lord, kaya huwag mong pabayaan ang sarili mo. Amen? Bibilisan ko na lang po, kapag mahina ka, may space ang pangkapangyarihan ng Diyos. Kasi kahit kailan, hindi makakagalaw ang Panginoon sa iyo kapag puro yabang ka at puro, Lord, alam ko na yan. Ako na yan. Lord, ano na yan? See, in the weaknesses of Paul, nakagalaw si Lord. Brokenness is not a barrier. It is God's platform for His power. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung brokenness na nararanasan mo ngayon, platform ng Diyos yan para sa'yo. To display His glory. Kaya nga, hindi yan all glory to myself, it's all glory to the Lord, Him alone. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Philippians 3:10, that I may know Him, the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Suffering is not accidental, it's part of knowing Christ deeply. Okay? Hindi yan aksidente. Purpose yan ni Lord para mas makilala mo, magkaroon ka pa ng deeper relationship kay Lord. Make sense? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is I no longer live, but Christ lives in me. And life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself. Ang pagkakaisa kay Kristo, yun yung sinasabi ko kanina, our identity. Okay? Kaya nga sabi ni Lord, kung gusto mong sumunod sa akin and be my disciples, you have to take up your cross, deny yourself, and follow me. Kasi the more na ang mas tingin mo ay lagi sarili mo, hindi ka makakasunod kay Lord. Kasi lagi kang madadapa kasi lagi kang nakatingin sa sarili mo. Hindi ka nakatingin kay Lord. Make sense? Sabi ba dito, hindi sinayang ng Diyos ang kahinaan ni Pablo, ginamit niya ito para, una, panatilihan siya mapagkumbaba. Sa kabila ng dami ng thorn of the flesh niya, Paul remained humble. Yun din ang tinuturo ng Diyos sa'yo sa buhay ni Paul. Ang daming thorn of the flesh na nangyayari sa'yo, pero remain humble. Hindi yung sinasabi, Lord, humble ako, hindi humble yun. Hambog yun. Humble ako, Lord, hindi. Okay? Totoong humbleness is acknowledging God na wala kang magagawa sa sarili mo kung wala ang Diyos. Amen? Palalimin ang pagtitiwala sa Panginoon, ipakita ang kabanalan ng kanyang kapangyarihan at palawakin ang kanyang epekto sa ministry. Naging blessing ba yung weaknesses ni Paul? Yung brokenness ni Paul? Yes. Ang daming napagministeryuhan.
bilang sa maglilingkod, kung lagi yung titignan sa limitations at weaknesses mo, hindi ka makakausad. Walang pag-uusad. Kasi bakit? Lagi kasi nakatingin sa weaknesses mo. Amen? Kaya nga pinipili ng Panginoon yung mga taong, di ba? Yung mga taong, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung phrase, na ang mas ginagamit niya yung mga taong aba kaysa sa marurunong. Di ba? Amen? Kasi yung mga marurunong, hindi na kayang ayusin yun eh. Di ba? Ay, hindi, sorry for the term. I-rephrase mo lang. Yung mga marurunong, ang tigas-tigas sa silang ulo. Mahirap pasunurin, mahirap ayusin. Pero yung taong dumadaan sa brokenness, di ba? Kayang-kaya ni Lord yan. Madali kay Lord yan. Amen? Dito na ako. Na-frame ko yung illustration kanina. Yung jar. May isang bata na lagi inuutusan ng nanay niya na bumili. Okay? Mag-i-give sa balon. Diba? Yung dinadaanan niya, tigang na lupa. Yung jar na ginagamit niya, parang ganyan. Parang kitsuge. May butas. Diba? Sino ba naman batang matutuwa na kapag pag-iigibin ka ng balon, papupuntahin ka sa bahay mo, may butas yung jar mo, di ba? Ang tagal makapagpuno. As in, ang tagal. Araw-araw niyang ginagawa. Araw-araw din siya nagre-reklamo. Bakit naman nanay? Wala bang ibang jar? Wala bang ibang jar? Sa pangungulit ng bata, sinabi na ng nanay ko ano yung principle. Nak, yung nag-umpisa ka na mag-i-give, gamit-gamit yung broken jar na yan, ano ang nakita mo sa paligid mo? Tigang na lupa po. Sa araw-araw na pag-i-give mo, ano na nakita mo? May halaman, may ibon, may bulaklak. Tama? Ano nangyari ngayon? Kaya pala yung broken jar, nagdidilig, dalawa pala purpose, nagdidilig ako at nag-i-give ako. Amen? It gives life to the... Okay. Sa madaling sabi, blessing ka din sa mga taong nakapaligid sa'yo, lalo-lalo na kapag dumadaan ka sa brokenness, pero hindi mo nakakalimutang lumapit kay Lord. Nakikita niya yung buhay, nakikita ng tao yung buhay mo, nabibless sila. Kaya, sabihin mo dyan sa katabi mo, push lang ng push. Amen? Di ba yung weaknesses, mula sa alisin mo, Lord, alisin mo tong weaknesses ko, alisin mo tong brokenness ko, hanggang sa Lord, magtitiwala ako sa biyaya mo. Amen? Brokenness become purposeful when God redefines it as the place where His power is revealed through you. Amen? Tinatawag ko na po ang ating worship team. Dito po ako magtatapos. Balik tayo sa kitsuge. Okay? Ito, the jar, yung isa pong jar. Balik tayo sa kitsuge. Okay? Ang kitsuge, okay, ito ay isang pamamaraan ng pagkukumpuni, sinasalamin nitong malalim na halaga, lalo-lalo na ang kultura ng mga Hapon. Number 1, yung pagyakap sa di kasakdalan o imperfections. Imperfect na yan eh. Wala lang sa isa, imperfect na. Pero because of the golden joinery, yung mga gold na yan, naging maganda siyang base. Artistic. Amen. Ganon din ang buhay mo. Imperfect tayo, pero kapag gumalaw si Lord, nagiging maganda kang aesthetic ka. Diba? Aesthetic ka. Kaya nga yung ibang teacher dito, lahat ng padirata dito, nagiging aesthetic na eh. Nakikita mo sa Facebook. Number 2, simbolo na katatagan. Nagugat sa wabi-sabi, ang pinakamahalaga ang di kasakdalan, permanence, at laging simple. Ang mga pitak ay hindi mga depekto. Bahagi sila ng kwento sa buhay mo. Okay? Number 2, simbolo ng katatagan. Okay? Ang sirang bagay ay nagiging mas malakas at mas maganda pagkatapos ayusin. Madalas na ginagamit bilang isang metapora para sa paggagaling at personal na paglago. Okay? Ito pinaka gusto ko sa kitsuge. Anti-despising.
possibility mindset. Mga kapatid, hindi porket dumadaan ka sa brokenness, patapon ka na. Huwag mong iisipin, patapon ka na. Huwag mong iisipin yan. Kasi, si Lord, hindi ka tinitignan bilang isang patapon. Mahalaga ka kasi kay Lord. Mahal ka ni Lord. Dito ako magtatapos. Sa Old Testament, merong prophecy na merong isang tao na magbe-bear ng lahat ng kasalanan ng mundo. Diretsuhin ko na si Jesus Christ. The Christ reference. Okay? Sa Isaiah pa lang, 53:5. Tapos, dito sa Mark 15:34, sabi niya dito, and the night hour Jesus cried out with a loud voice saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang ibig sabihin, my God, why have you forsaken me? Why? In that part, Jesus Christ, grabe na yung nararamdaman niya. Lord, bakit? Why have you forsaken me? Kasi, Jesus Christ is the fulfillment of the law of the redemptive plan ng Panginoon. Na kailangan yung dumaan sa ganyan. Tapos sa John chapter 19:30, so when Jesus had received the sour, he said, it is finished. Tetelestai. Dumaan si Lord sa ganun. Kasi para sa'yo, para sa akin. He bear. Kinuha niya. Niyakap niya. Kahit sa imperfections mo, niyakap ka niya. Kasi ganun kakahalaga ka, Lord. When the Lord said, it is finished, hindi niya sinasabi, tapos ka na. Hindi niya sinasabing ganun. Tinapos na niya. Kaya nga, ang gagawin mo, trust in the Lord. Trust in His understanding. Trust only Him. Have faith to Him. Look to Him when you are undergoing brokenness. When you are in the brokenness period and season, go and look for Jesus Christ. Because it is finished. Tetelestai. Amen? Na-bless mo ba tayo sa ating word ngayon?